Okay, hi guys. Update lang tayo kung ano na nangyari sa market. So, yun, nakita nyo kanina yung news. Kanina madaling araw. So, yung Fed rate, still same nung previous. So, expected na yan nung market. Kaya kung mapapansin nyo, walang naging galaw yung market. So, hindi siya umangat, hindi siya bumaba. Kasi, nag-advance na eh. Kumbaga, alam na nung market na possible mag-stay pa rin sa previous or hindi mag-cuts si Fed or si Powell. So ngayon, ang tinitingnan natin dito yung technical analysis natin. So kung mapapansin nyo, meron tayong one day per value gap, 'di ba? So still dito sa one day per value gap natin, rejected pa din. Kaya ang possible dito, dalawang senaryo. Either bumaba or basagin to. Mag-retest dito tapos basagin. So, ayun yung nakikita natin dito. Pero for me, possible, kunin niya nga to. Ito yung sinasabi natin nakaraan pa, na possible, kunin niya tong 102 or itong 100k na liquidity. So, itong 100k na liquidity na yan. Pero for me, check natin kung ano yung possible na mangyari. Kasi, ngayon, medyo risky ang trading. So, medyo mahirap i-analyze kung saan papunta yung market. So, risky. Kaya mas maganda, aralin muna natin and i-check natin kung talagang ayun yung magiging trade natin. So, for me, observe lang muna. So, once nakunin niya to, once nakunin niyang per value gap na yan, or once na i-reject niya or balikan itong fair value gap na one day ko sa taas, so doon ako magde-decide kung ano yung possible na mangyari, kung ano yung possible na magiging trade ko. Pero for me, ayun yung possible na mangyari. Either kunin niya to pababa, or balikan tong per value gap, tapos basagin. So, yun yung nakita natin dito. Pero, once na kunin tong 100k sa baba na liquidity, possible, kunin niya yung kapag umangat to pataas, kunin niya na yung 111 or yung 112. So, dapat basagin niya na yan kapag dating ng nag-reject yung 1 day per value gap. Pero kung mapapansin nyo sa 1 week higher time frame, so, yun, kung mapapansin nyo dito, sa higher time frame, so, punta tayo dito sa 1 week. So, ayan. 1 day, 1 week. Yan, sa 1 week, kung mapapansin nyo yung 1 week, so still, yung 1 week natin is rejected pa rin to eh. So, ito yung 1 week natin. So, alisin muna natin yung 1 day. So, plot natin ng 1 week dito. So, ayan rejected pa rin dito sa part na to. So, ayan. Ayan, rejected siya dyan. Kaya for higher time frame, bullish pa rin naman yung yung galaw ng market. So, nagkakaroon lang ng fluctuate sa nagkakaroon ng retracement sa lower time frame. Kahit sa 1 month Kung mapapansin natin sa 1 month, bullish pa rin naman siya Ayan, kung mapapansin nyo, rejected itong sa 1 month. Ito yung 1 month. Ito yung 1 month natin na per value gap, yung 91k. So, kung mapapansin nyo, rejected pa rin naman siya. So, possible na mangyari kasi dito, mag-retest dito or mag-retracement sa 91. Pero, kung hindi siya magre-retracement dyan, possible, umangat yan. Possible, dire-diretso yung angat niya. Kasi kung mapapansin nyo dito, per value gap, binalikan na. So, kung magkakaroon ng retracement dito, possible, kunin yung 91k or yung 100k. So, ayun yun, for BTC. So, next natin yung kay, check natin dito yung 1 day time frame ni ETH. For ETH, kung mapapansin nyo, rejected yung per value gap. So, rejected pa rin yung rejected dito sa part na to yung per value gap. Kaya, ang possible dito, pababa. Ngayon, dalawa yung scenario pa rin. Either kunin itong baba na 1 day per value gap or basagin niya yung yung per value gap natin dito sa 1 day.
So, yan. So, itong 25. 2576.7. So, yun yung possible na balikan or basagin once na umangat yung market. Pero kung mapapansin nyo, rejected, kaya possible na kunin is itong 2314.62. So, ito pa rin yung nakaraan na sinasabi natin na possible balikan once na pababa yung market. Kasi kung mapapansin nyo, dito sa part na to, hindi pa rin naman siya nakakanti dito eh. So, ibig sabihin, hindi pa binabalikan. Ito, hindi pa rin siya nakakanti dito eh. Hindi pa rin nakukuha. Ayan o. So, ibig sabihin, hindi pa rin binabalikan tong 1 day per value gap na to. Kaya ito yung possible na balikan nitong market once na dire-diretso yung momentum pababa. So, sa higher time frame, sa 1 week, kung mapapansin nyo, bullish pa rin naman to. So, kung mapapansin nyo, pataas pa rin yung market dito, kaya possible magkaroon ng momentum pa rin pataas. So, for 1 month, check natin sa 1 month. So, dito sa 1 month, pataas pa rin naman yung trend ng market dito sa 1 month. So, nagkaroon lang ng dito, ayan o. Kung mapapansin nyo, nagkaroon ng breaker dito. So, ang inaano natin is itong 1 month per value gap na to. So, ito yung per value gap natin sa 1 month. So, ayan. So, ayan. Once na rejected, possible bumaba pa. Pero once na basagin, possible umangat na. Possible dire-diretso angat. So, ito yung per value gap natin. So, kapag binasag niya yan, possible kunin niya yung 4K ulit. Pero nasa 1 month tayo kaya sobrang tagal nung nung galaw niyang Kaya pero kung mapapansin nyo, yung market nung ETH sa higher time frame, possible pababa nga. Possible downtrend yung sa ETH. Pero kapag binasag niya to, possible kunin niya ulit yung kunin niya sa higher time frame, kunin niya yung itong mas mataas, itong 4K once na mabasag. So for XRP, so check natin kay XRP. So sa 1 day time frame lang muna tayo. So check natin. So dito meron pa rin tayong support. So itong support natin, so kung mapapansin nyo yung support respected pa din. So ibig sabihin nire-reject lang nung market. Ngayon meron tayo na nilagay dito na per value gap para masabi natin na dire-diretso yung momentum. So, rejected yung per value gap, kaya possible bumaba yung market. Possible, dalawa yung possible pa rin. Either basagin tong per value gap para mag-change ng character or direction. Kung babasagin niya yan, dire-diretso paangat yan. Or mag-change siya ng character paangat or direction paangat. Ngayon, kung babasagin niya, kung i-reject niya yan, possible kunin niya tong support ulit na 2.0820. So, yun, yung nakikita natin dito kay XRP. So, for Solana, kay Solana, kung mapapansin nyo, still, yung per value gap, diba? Ayan, yung per value gap natin dito, rejected pa din, kaya bumaba yung market. So, nasa 1 day time frame tayo, So, check nyo yung support na plinat natin dito kay Solana. So, 144.039. So, rejected pa din siya. Kung titingnan natin dito, kapag binasag niya yan, dire-diretso yung momentum pababa. So, ito. Kung papansin nyo, rejected dito sa part na to. Ngayon, once na mabasag niya yung support na yan, possible, dire-diretso yung momentum pababa. Pero kung ito rejected, possible, kunin niya tong resistance sa taas. So, yung previous support na 165.268. So, kapag yan rejected, pero kapag binasag niya yan, possible, itong kunin niya, yung pangalawang support na 125. So, ayan yung kay Solana. So, check natin kung ano yung possible na mangyari sa market, pero ang tinututukan ko talaga si BTC and ETH muna. So, dun muna ako nagpo-focus sa kanila. So, tine-check natin yung galaw niya. Kasi, once na gumalaw si BTC, so gumagalaw din yung mga altcoins.
So, ayun yung magiging reference natin dito. So, yun lang. Quick update lang naman tayo. Yun. Abang-abang lang tayo ng galaw. Monitor lang natin. Observe lang tayo. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.